sayawan sina Michael. Bahagya akong kinabahan noon kasi nga, manonood ang crush ko. Pero, ginalingan ko pa rin. Natapos ang maliligayang araw ko sa Buena Vista. Noong masira ang pagsasama ni Tidel at Tita Cherry. Hindi lang kasi minsan kundi 2 beses ko pa nang nahuli si Tita Cherry na nakikipaghalikan sa lalaki sa nyugan sa bandang likod ng bahay. Pero hindi lang pala ako nakakakita sa ginagawa ni Tita Cherry. May ibang tao nagsubong kay Tidel. At noong ako naman ang tinanong ni Tidel, sinabi ko ang totoo. Nag-away sila at nadawit ang pangalan ko. Nagalit ng sobra sa akin si Tita Cherry to the extent na pinalayas niya ako. Ang masakit, may bahagi si Tita Cherry sa bahay nila dahil nag-abroad siya noon sa Hong Kong para makatulong sa pagpapagawa ng bahay nila. Ibig sabihin nito, may karapatan siya sa bahay at may karapatan siyang palayasin ako kahit ayaw sana ni Tidel. Lumagay lang sa tama si Tidel. Wala siyang nagawa kundi ang ibalik ako dito sa Maynila. Noong matapos ako ng 3rd year high school. Umiiyak pa sina Cherry at Claudette noon habang taba nila sa kanilang dibdib ang galit kay Tita Cherry na siyang dahilan kung bakit ako kailangang bumalik sa Maynila. Talagang naiirita ako dito noon pero natigil ang pagkairita ko noong biglang tumating ang mga childhood friends ko, sina Sonia at Lilibet. At kasama nila ang isang napakagwapong binata na agad na nagpatibok sa puso ko, si Joma. Mali pala ako. Hindi pala niya agad napatibok ang puso ko noong sandaling yon. Dahil noon pa mang umalis ako dito sa amin noong grade 5 ako, ay dati lang tumibok ang puso ko para sa kanya. Lalong gumagwapo sa paningin ko si Joma. Kahit na bahagyang nagbago ang ugali niya. Naging sutil na siya, maingay at makulit. Hindi na siya yung shy type na Joma noong elementary kami. Pero ayos lang, masaya nga eh. Dahil sa kanya, sa kanila nila Sonia at Lilibet ay muling sumaya ang buhay ko dito. Lalo na't magkaklase pa kami ni Sonia at Lily noong pasukan na dahil pare-pareho kaming 4th year high school noon. Hindi nga lang namin kaklase si Joma, pero madalas naman makasabay namin siya sa uwian. Para sa akin, si Joma ang pinakamasayang alaala ko noong high school life. Araw-araw ay magkakasama kami ni Sonia at Lily. Si Joma ay hindi namin masyadong nakakasama noon sa loob ng school dahil iba nga ang section niya. Medyo naiinis ako noon kay Joma dahil hindi naman siya direkta ng nililigaw. Laging ligaw tingin siya. Paramdam, ganun lang ang kaya niya. Okay pa naman dito noon kasi walang pakialam ang parents ko sa mga ginagawa ko. Okay lang ang magpaligaw. Hindi gaya sa Buena Vista na malalagtot ako kay Tidel kapag nakita niyang may kausap akong lalaki. Hanggang sa dumating si Clyden sa aking buhay. Schoolmate din namin at ang lakas ng dating. Mayabang nga lang pero may ipagyayabag naman dahil may kaya sila. Dahil doktor ang tatay niya. Guwapo at maporma pa. Sina Sonia ang mas kinikilig kapag nilalapitan ako ni Clyden. At dahil puspusan ng pangungulit ni Clyden, ay nagawa kong isang tabi ang natatanging pag-ibig ko para kay Joma. Hindi naman kasi siya gumagawa ng hakbang. Tapos ang mga kaibigan ko sina Sonia at Lily, panay ang sulso na sagutin ko na si Clyden. Sinagot ko naman pero nasaktan ako sa balitang ipinarating ni Lily sa akin.
Nang hinayang ko si Joma, sana daw ay noon pa niya ako niligawan. Mabigat sa tintib ko noon na balak pala niya akong ligawan. Pero hindi naman siya kumilos. Dahil dito ay hindi ko magawang mahalin si Clyden kahit kami na. Dahil ang totoong laman ng puso ko noon ay si Joma. Hindi na ako okay noon dahil sa tuwing nakikita ko si Joma ay parang umiiwas siya. May pait akong nararamdaman sa malamlam niyang mga mata. Si Clyde naman ay panayang pasweet at pathoughtful sa akin pero hindi ko magawang sukulian ang mga thoughtfulness at sweetness niya. Nakaramdam ako ng kalituan. Gusto ko nang i-break si Clyde noon pero wala akong makitang dahilan. Mabuti na lang at muling dumating si Tedel, ang tita kong tomboy, upang sanduin ulit ako. Okay na raw sila ni Tita Cherry at si tita pa ang nag-utos sa kanya na sanduin ako. Sumama ako hindi lang dahil mas gusto ko talaga sa Quezon, kundi upang makalayo na ako kina Clyden at Joma na patuloy na nagpapasakit sa kalooban ko. Napaluha lang ako nung ihatid ako ni Lily, Sonia at Joma. May ibinigay si Joma sa akin noon, isang silver na singsing, at ang sabi niya, sana hindi mo ako makalimutan. Noong dumating ako sa Buena Vista, Quezon, ay sabik na sumalubong sa akin sina Lunette at Mylene. Ang kwento nila, kadalasan, si Michael daw ay laging nagtatanong tungkol sa akin. Minsan ay nakita ko nga din si Michael pero saglit lang dahil nakasakay siya noon sa scooter niya habang nasa store naman ako. Lalo siyang gumuwapo pero suplado pa rin sa tingin ko. Tuwing bibili siya at ako ang nakatao sa store, hindi pa rin niya ako kinakausap. Masulyap-sulyap lang habang nilakanap-nak ang soft drinks na binili niya. Kapag kasama niya ang mga barkada niya, hindi sila sa amin bumibili kundi sa kabilang store. Feeling ko, ayaw niyang i-expose ako sa mga friends niya. Ewan ko kung bakit. Binakapan pa ako ni na Mylene para makabalik sa school namin. Noong sumabit ang Marso, sabay-sabay kaming nagtapos ng high school. At noong enrollment na para sa college, sama-sama pa rin kami nag-enroll sa isang satellite school dito sa Buena Vista. Noon ay pumasok na naman kaming dancer pero hindi ko enjoy dahil cultural dances ang mga sinasayaw namin. Mga folk dance, isang taon lang ako sa dance troupe. Umalis ako dahil hindi na ako masaya. Noong sumabit ang 80th birthday ko, talagang pinaghandaan ni Tete ang dibo ko. Dumating sila mama at isang kapatid kong si Ate Lisel. Medyo magarbo at kompleto. May 18 roses, 18 candles at maraming handa. Hindi kami close ni Michael noon o kahit isa sa mga barkada niya. Kaya naman hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na imbitahin sila. Pero to my surprise, dumalo sila at nakadesente sila ng attire. At dahil din ko naman yun, at nakagaon ako, at feeling ko maganda naman ako, in-entertain ko rin sila with kilig feelings dahil napakagwapo ni Michael noong gabing iyon. Kaya lang, noong malapit nang matapos ang party ay nagkaroon ng komosyon sa labas ng bakuran. May away. Agad na kumilos sa mga barangay tanod na inimbitan ni Fidel. Hindi natuloy ang kaguluhan na sina Michael pala ang sangkot. Ganit sila noon at ang sabi niya, hindi na nga sila imbitado, manggugulo pa sila. Parang ako pa ang nasakpong sa sinabing yun ni Fidel. Hindi kasi ako naniniwalang sila ang nagsimula ng muntikan ng maganap na away. Ewan ko ba, sa kahibangan ko kay Michael noon ay likas na sa akin ng pagmalasakitan siya. Kahit na hindi naman kami close,
At kahit na secret love mo lang naman siya,